POTS, POTS. Postural Orthostatic Tachycardia Syndrome. Isa-isahin natin. Postural. Posisyon. Okay. Posisyon. Ang tinutukoy natin posisyon dito, mula higa, flat, tayo. Okay. Okay? Posisyon, postural. Orthostatic, ito na nga, posisyon ng mula higa sa tayo. Okay. Postural orthostatic. 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 Yes. Okay. Tachycardia. Tachymeter, mga ganun. Mabilis. Mabilis na cardia, mabilis na tibok ng puso. Okay. Syndrome kasi maraming pangyayari. Constellation of symptoms kaya nagiging syndrome. Yun nga. Ano itong constellations na ito, Dok? Ay, ganun lang. Bilis Mula lang sa yan. Milky Way. Parang Milky Way, pero mabilis lang. Bumibilis ang tibok ng puso mo kapag tumatayo. Ganun lang. Bakit nga? Kasi nga, may problema sa tinatawag na autonomic nervous system. Nervous system? Di sa utak yun. Oo, sa spine. Bakit? Sino ba nagsasabi sa puso mo na tibok ka? Bilisan mo. Bagalan mo. Ito nga pala yung Hindi central ba? natin. Bakit sinabi natin autonomic? Dahil hindi... Galaw. Yes, automatic. Oo. Hindi pwede mo idikta sa puso. Uy, Correct. bilisan mo. Oo naman. Hindi ba? Oo naman. Para Oo lang naman. yan sa iba't mga pangyayari sa katawan natin na automatic din. Blood pressure mo, hinga mo, pati yung pag-digest ng pagkain mo. Alam ko na yan. Sinabi mo na yan sa amin noong nakaraan. Na mula sa ang utak, ang parang central nga Kaya nga central siya ang nagmamatsyag sa sistema ng ating katawan. Tama. Pagka merong mga kuryente na nagsasabi na merong something is wrong. Ngayon, aandar naman ang kanyang Tutuganan niya, bibigyan siya ng response, ng tamang response. Siya manager Yes. Oy, tibok, puso, mag-ano ka nga. Go ka ngayon. Mag-pump ka nga ng madami ngayon. O kumalma ka na. Yun, mga ganyan. Patulog na tayo, kumalma ka. Teka muna, bakit nagiging abnormal? Kasi ganito yan. Ang normal na human being, pag tayo ay nakahiga, biglang tumayo tayo, yung blood flow, syempre babagsak sa baba dahil gawa ng gravity. Pero kung okay at functional ang ating autonomic nervous system, automatic yan. Sasabihin niya ang utak mo ay magdidikta na bigyan ng sapat na dugo na dumaloy din sa utak. Oo, kasi hindi niya pababayaan na lahat ng dugo ay mapunta sa baba. Babagsak. Kaya si ANS o autonomic nervous system ay magbibigay ng additional blood sa brain. Kaya, lalakas ang tibok ng puso. Na walang mangyayari. Yan ang normal. Walang mangyayari. Walang mararamdaman. Wala. Automatic na lang yun Yes, ginagawa. automatic yan. Higa tayo, walang pagbabago sa pulso, Natural, sa blood. natural. Yes. Okay. But, pag meron kang orthostatic tachycardia syndrome, pagka tayo mo bigla, ang adjustment, matagal o halos hindi. Bakit nga? Kaya nga nagkakaroon ng issue dito. So, paano nagko-compensate? Ang puso na ang nagpapatibok ng mas mabilis. Kahit hindi nasasabihin ni Central. Increase heart rate ang compensatory mechanism para sapat ang dugo na dumaloy sa utak. Bakit nga nagkakaganon, Dok? Pwede yan dahil sabihin natin may issue sa autonomic nervous system, yung balancing, yung detection. Okay? Pero pwede itong nagiging pangyayari sa mga karamihan sa mga kababaihan. Bakit? Female. Wala, yan ang ating epidemiology Huwag mo na questionin. Ito na. Napaka-double standard mo. Hindi ito. Not being sexist ito. Hindi. Yan? Pero yan, makikita natin sa studies natin, sa pag-aaral, na mga kababaihan 15 to 50 years old, ang mas marami, hindi ko sinasabing hindi nangyayari ito sa kalalakihan. Meron din. Pero mas Between marami. two genders ba, mas malamang si babae. Okay. At mga pasyenteng may history of viral infection the past few weeks or months. Okay? And ito na, mga taong pirming nakahiga, prolonged bed rest.
may sakit ka o hindi. Ah. Okay? May ibang tao, Tita Winnie, dahil sa kanilang medical metabolic condition, kagaya ng diabetes mellitus. Kasi hindi ba, meron tayong... Wala ko niyan, Doc. Oo, wala ka pa. Alam ko yan. Pero kita mo ha, Tito Winnie, di ba meron mga tao, sabihin natin may diabetes, meron kang nararamdaman parang langgam, pagmamanhid sa paa, talampakan, palad mo. Kaya, ibig sabihin, may nerve condition ka. So, may effect din yan sa tinatawag na autonomic nervous system. Kaya karamihan ng mga pasyente may tinatawag na postural orthostatic tachycardia, ang tanging way ma-diagnose is mula higa, biglang tayo, tataas ang heart rate ng at least 30 beats o 30 na tibok. So parang kakabog-kabog yung dibdib ko. Yes, mismo. Yun ang mararamdaman mo. Kabog-kabog sa dibdib, biglang nahihilo ka, mahilo. or lightheaded ka. Okay. Kasi nga kulang pa eh. Oo. Hindi pa bumawi si puso eh. Oo. Kaya nga, para hindi ka tuluyan na mahilo, madapa, mawalan ng malay, bibigyan kita ng additional blood flow by increasing my heart rate. Compensation. Compensation, correct. Paano gagamutin yun? Well, dapat aalamin natin bakit ka nagkakaroon ganon. Kaya Kasi tatanungin tayo ng pasyente, nakakamatay ba, Dok? Oo nga. Hindi. Kasi puso. Yes. Baka Hindi siya- magka-heart attack ako. Yes. Hindi ito nakakamatay. Ang problema, apektado ang trabaho. Apektado kung ikaw ay nag-handle ng machinery. Okay? Heavy equipment. Paano kung biglang nag-lightheaded ka? Teka, sandali. Sabi mo paggising lang mula pagkahiga, pagtatayo, bakit Well, kasi sa paghiga natin, pagtulog tayo, nakahiga tayo. Oo nga. Pero may ibang tao, Na? 'di ba? May mga job na ang posisyon nila hindi upright, hindi nakatayo. Nakaupo, nakaslouch, kasi nagmamaneho, may heavy equipment o mga estudyante. So you're saying na yung change of position. Yes, kaya So parang ano ka na lang, ano nga yun, Doc, yung merong balance sa tenga? Oo, yung vertigo. Vertigo. Oo. Vertigo kasi sa equilibrium ng ating tinatawag na middle ear. It could be mistaken to yes. that. Oo. Pero ang kadalasan na meron tayong makikita dito is ang tanging vital sign na i-check is the heart The heart rate, ano? Increase of 30 beats. Ayun. At palaging pirming pagod. Kasi nga, Di ba? Para ka nagja-jogging palagi. Oo. Para lang maibigay ang dugo, para ma-compensate ang adequate sapat na dugo na dumaloy sa brain. Wow. Yun. Okay. Di ba? So, ang i-address yung underlying cause. Underlying cause and be active. Huwag tayo yung tipong nakaupo palagi or Yun nga Yun nga yung tanong ko sa'yo, Doc, susunod although may autonomic channeling ang Yes. ating brain, tama. para sa sistema ng ating katawan, Okay. yun bang paggalaw ng katawan natin ay nakakatulong para mag-normalize Yes. ang ating sistema? Dahil yan ay part of the treatment. Yeah. Exercise. Yeah. Adequate hydration. Sapat ang electrolytes. Huwag naman sobrang maalat ang pagkain. Tama lang, di ba? At yun, sabi ko nga dati, di ba? Compression stockings. Kasi baka magpupull ang dugo mo sa gravity sa baba sobra. Hindi na maibalik. So, compression stockings para may share mo naman ng dugo sa taas. Yan. Di ba? Kahit naman mga sasakyan pagka hindi nyo ginamit, nasa stock up, Yun nga di ba? Avoid mo mga triggers. Anong mga triggers? Ano? Mainit na panahon, heat, dehydration, prolonged standing, and sudden bangon, sudden rise. Kaya nga, kung kayo po ay nakahiga, para maiwasan ang pangyayaring ito, umupo muna sa kama, kuya-kuy kaunti, galaw-galaw, bago kayo tumayo. Yun ang way. Kaya nga, sinabi natin yung treatment, sapat po ang hydration ng katawan, uminom ng tubig ng sapat
di ba? At syempre, kumain ng maayos. Kung meron pa kung varicosities, stockings, compression stockings. Can this lead to a more severe heart condition? Hindi. Kasi hindi si puso ang may issue dito. Si puso ang nagbibigay lunas. Pero ang pinaka-issue dito si brain, si autonomic nervous system. Yun parte ng nervous system na automatic na hindi natin pwedeng diktahan. Di ba ang galing Ang puso ka nakakaramdam ng something pero ang brain siya ang nagbibigay. Meron diferensya. Kasi nga yun sabi natin yung nervous system natin may two arms, Tito Winnie. Meron yan tinatawag na yung central, tapos split natin may sympathetic, may parasympathetic. May automatic. Yung isa naman kusang gusto mo. 'Di ba? Voluntary. Voluntary. Yes. Parang yung isa involuntary. Involuntary. Na whether you like it or not, it happens. Will happen. Whether you like it or not. Tama. Kagaya ng pagtaas mo ng kamay, pagsubo ng pagkain, voluntary. Oo naman. Ginusto mo. Pagnguya. Pagnguya, paglunok. Pero pagpasok na ng pagkain sa digestive system, bahala na si autonomic. Si digestive system. Yes. Dictated by autonomic nervous system. Ikaw ay biglang ninervyos. Nakaupo ka. Bakit biglang tumibok ang puso mo? Bakit dahil naramdaman ni autonomic nervous system na-stimulate siya. Yun ang response niya. Fight and flight. Kailangan ko tumakbo o kailangan ko ba lumaban? Ang galing, no? Diba? Pagka lumaban, voluntary na yun, Dok. Yes. That's why meron tayong tinatawag na self-control. Ang galing. Wow! Naku, baka kayo nabitin na sa Facebook at TikTok si Doc. Pwede niyong gamitin ang ating official username po at Doc Dennis Official, mga kapamilya. Mag-like, mag-share at hanapin lang po ang ating sa mga social media pages. Pag meron po kayong mga question, anumang katanungan na makabulhan, ay pwede kayong magpadala ng inyong mga messages po sa atin.